Ang sarili kong anak kasabwat ng asawa kong akala ko'y matagal ng patay pinanood lang nila akong magluksa sa isang kasinungalingan. Ang hiya ang sakit ay halos pumatay sa akin. Sa loob ng 41 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Isinakripisyo ko ang lahat. Pero para sa kanila, isa na lang akong multo na kailangang burahin para sa kanilang bagong buhay. Pero may hindi sila alam. Ang katotohanang natuklasan ko ang siyang naging lihim kong yaman. Ang babaeng iniwan nilang umiiyak ay siya na ngayong may hawak ng alas. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na ipapamana nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na ang maging estranghero sa sarili mong pamilya, ay like at share mo ang video na ito. At kwentuhan mo ako sa comment saan kayo nanonood. Pakinggan natin ang kwento mo. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ihatid ko sa huling hantungan ang aking asawa, si Tomas. Pero kahapon nakita ko siya. Buhay na buhay. Naalala ko pa nakatayo ako sa tabi ng kanyang puntod hanggang sa mamanhid ang mga binti ko. 6 na buwan ng mga umagang gumigising sa katahimikan. 6 na buwan ng mga gabing kayakap ang espasyo sa kama kung saan dati nahihimbing si Tomas. 6 na buwan na muling pag-aaral kung paano huminga nang wala siya. O iyon ang akala ko. Nang umagang iyon, pumunta ako sa grocery dahil ang pagluluksa ay hindi dahilan para hayaang walang laman ang ref. Nakatayo ako sa pasilyo ng mga delata, nakatitig sa mga hilera ng sardinas at sabaw. Iniisip kung gaano kakaiba na ang buhay ay normal na nagpapatuloy habang ang sa akin ay huminto. Kukunin ko na sana ang isang garapon ng tomato sauce at doon ko narinig ang boses niya. Hindi malakas. Hindi tinatawag ang pangalan ko. Isang pamilyar na tunog lamang. Isang mahinang ubo na sinundan ng pabulong na reklamo tungkol sa presyo ng bilihin. Eksakto ang tono na pinakinggan ko sa loob ng 41 taon. Ang tunog na dati kong naririnig mula sa kusina habang nagbabasa siya ng diaryo. Ang tunog na isinumpa kong hinding-hindi ko na muling maririnig. Ang kamay ko ay nanigas sa hangin. Dahan-dahan akong lumingon at ang puso ko ay kumakabog na parang kilala na ng katawan ko ang katotohanan bago pa man tanggapin ng isip ko. At nandoon siya. Nakatayo 3 estante ang layo. May hawak na basket. Pinagkukumpara ang mga etiketa tulad ng dati niyang ginagawa. Si Tomas. Ang malapad niyang balikat na medyo hukot na ngayon dahil sa edad. Ang buhok niyang pilak na hindi kailanman sumunod sa suklay. Ang pilat sa itaas ng kanang kilay niya mula sa pagkahulog sa hagdan na tinawanan niya ng maraming taon. Ang lalaking inilibing ko. Ang lalaking ang pangalan ay nakaukit sa marmol. Tomas, sigaw ko, basag ang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Tomas, ako ito. Lumingon siya. At sa isang segundo, umasa ako. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay pagkalito. Tunay na pagkalito. Paumanhin po, sabi niya ng dahan-dahan maingat na parang nagsasalita sa isang taong babasagin. Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng tao. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa makita siya. Nagkakamali. Paanong magkakamali ang 41 taon? Hindi, bulong ko palapit sa kanya. Hindi, Tomas. Ako ito, si Elena ang asawa mo. Umatras siya ng isang hakbang. Ang pangalan ko po ay David, sabi niya. David Reyes. Hindi po kita kilala. Ang boses niya yun pa rin. Malalim. Medyo pause. Ang boses na nagsasabing mahal niya ako sa mga gabing tahimik. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang aking telepono. Ipinakita ko ang isang litrato mula noong nakaraang tag-araw. Ang huli niyang kaarawan. Tingnan mo ito, sabi ko. Naaalala mo ba ito? Nasunog mo ang barbecue at sinisi mo pa ang ihawan. Sumulyap siya sa screen. At sa isang saglit may kumislap sa kanyang mga mata. Isang pagtigil na masyadong matagal. Isang pag-igting ng kanyang panga. Pagkatapos ay umiling siya. Paumanhin ulit niya. Hindi ko pa nakita ang litratong iyan. Siguro ay may mabigat kang pinagdadaanan. Ang lalaking akala ko ay si Tomas, ang lalaking si David ay umalis. At naiwan akong nanginginig habang ang isang empleyado ay nililinis ang basag na garapon sa aking paanan. Kahit nasaktan ako ng pagtanggi ng lalaking iyon, hindi ako sumuko. Isang malalim na kirot ang naramdaman ko. Isang pamilyar na sugat na muling nagbukas.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lungkot. Isa itong nagbabagang apoy ng pagkalito at isang matigas na pagtanggi na paniwalaan ang nakikita ng aking mga mata laban sa nalalaman ng aking puso. Hawak ko ang aking telepono. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang larawan hindi lamang ito basta larawan. Ito ang aming huling kaarawan na magkasama. Isang selebrasyon sa aming maliit na balkonahe, naliligo sa malambot na sikat ng araw sa isang dapit hapon. Nakaakbay si Tomas sa akin. Ang kanyang ngiti ay malawak. Ang kanyang mga mata ay nagigitla sa mga gilid. Tingnan mo, sabi ko, halos pabulong ang boses, ngunit parang sigaw sa loob ko. Tingnan mo ito. Naaalala mo ba ang araw na ito? Iyan ang birthday mo, Tomas. Sinunog mo ang mga inihaw, tapos ako pa ang pinagbintangan mo, di ba? Sumulyap siya sa screen. Hindi isang mahaba, mapanuring tingin, kundi isang mabilis, halos baliwalang tingin. Ngunit sa mabilis na sandaling iyon nakita ko. Isang kurap. Isang napakaliit na pag-aalinlangan. Mayroon sa kanyang mga mata. Ito ba ay pagkilala? Isang hapdi ng alaala. O anino lamang ng isang kasinungalingan na pilit na pinapanatili ang sarili. Umigting ang kanyang panga. Isang banayad na paggalaw na kilalang kilala ko. Ganoon siya kapag hindi siya komportable. Kapag pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Kumakabog ang aking puso. Isang baliw na tambol sa aking mga tadyang. Tapos, umiling siya. Dahan-dahan. May intensyon. Pipaumanhin po, kinakabahan niyang sabi, nawawala ang kaunting lambing ng kanyang boses kanina. Hindi ko pa po nakita ang litratong iyan. Siguro ay napagdaanan niyo po ang isang napakahirap na panahon. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay. Iyon pa rin ang init. Ang pamilyar na bigat. Marahan niyang inilagay sa aking balikat, eksaktong lugar kung saan laging humahawak si Tomas kapag nais niyang pakalmahin ang aking mga alalahanin, upang muling tiyakin sa akin na magiging maayos ang lahat. Ang paghaplos na yon halos tuluyan akong winasak. Sa kanya yon. Lahat ng tungkol doon ay sa kanya. Ngunit, ang kanyang mga salita ay sa isang estranghero. Isang mabait na estranghero, marahil, ngunit isang estranghero pa rin. Dapat po siguro maupo kayo. Uminom ng tubig. Ang aking tingin, na kanina'y nakatuon sa kanyang mabait, ngunit dayuhang mukha, ay bumaba ngayon sa kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na nakapatong pa rin sa aking balikat. Pakita mo sa akin ang mga daliri mo, bulalas ko, ang mga salita ay lumabas mula sa akin ng walang pag-isip. Hindi iyon isang pakiusap. Ito ay isang madaliang hiling. Isang kahilingan na nagmula sa pagkadismaya. Kumunot ang kanyang noo. Isang bahagya, naguguluhang kunot sa kanyang noo. Ngunit sumunod siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At nandoon iyon. Ang kingki niyang kalingkingan. Ang daliri niya. Ang daliri na nabali niya noong 15 taong gulang pa lamang siya. Sinusubukan niyang ayusin ang bubong ng kanyang ina. Ang daliri na madalas kong tuksuhin sa kanya sa mga tahimik naming sandali, kapag magkasama ang aming mga kamay. Naku, Tomas, dati kong sabi, parang ginawa mong baluktot na kawit ang daliri mo. Siya ay tatawa lamang, ang kanyang lopsided, mainit na tawa na dati pumupuno sa aming tahanan. Bumagsak ang aking tiyan. Isang malamig, mabigat na bato. Wala nang pagtanggi ngayon. Walang anumang salita. Walang anumang pagkukunwari. Walang anumang pagtanggi ang makakabura sa markang iyon. Ang natatanging kapintasan na iyon, na nakaukit sa kanyang laman, ay ang pinakahuling katunayan. Siya iyon. Walang duda. Walang makapagtatago. Isang alon ng takot ang bumalot sa kanyang mukha. Nakita niya ang aking mga mata. Alam niyang alam ko. Kailangan ko na pong umalis, sabi niya, ang kanyang boses ay nagmamadali na ngayon. Halos balisa. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay, inikot ang kanyang cart, ang kanyang katawan ay gumagalaw na patungo sa kahera. Sana po ay gumanda ang inyong pakiramdam. At sa ganoong paraan, umalis siya. Nawala siya sa dami ng mga mamimili, iniwan akong nakatayo doon. Natigilan. Nanginginig. Isang empleyado ang lumapit upang linisin ang garapon ng tomato sauce na aking nabasad. Ang pulang sarsa ay parang patak ng pait na katotohanan sa sahig. Iniiwasan ng mga tao ang aking tingin.
Narinig ko ang bulong ng isang ginang. Kawawang ginang. Ngunit hindi ako kawawa. Hindi ako mahina. Ako ay balisa. Dahil habang pinapanood ko siyang nawawala patungo sa kahera, isang tanong ang umalingaw sa aking isip, mas malakas pa kaysa sa anumang lungkot na nadama ko sa nakaraang 6 na buwan. Doon ako naiwan sa gitna ng tindahan. Ang pulang sarsa ay parang dugo sa puting sahig, isang marka ng kaguluhan sa loob ko. Ang mga tao ay umiiwas sa aking tingin, tila natatakot sa sakit na nakita nila sa akin. Narinig ko ang bulong. Kawawang ginang. Ngunit hindi ako kawawa. Hindi. Ang nadama ko ay isang matinding pagkabigla, halos sa isang kakaibang kalinawan. Kung buhay si Tomasino ang nasa puntod niya. Ang tanong na yon ay sumigaw sa aking isip. Mas malakas pa sa anumang hiyaw ng pagluluksa na nagdaan. Ito ay isang tanong na humihingi ng sagot. At alam ko na ang sagot na yon ay magbabago ng lahat. Dapat siguro umuwi na ako. Dapat kong kandaduhan ang pinto. Sasabihin ko sa sarili ko na ang aking kalungkutan ay nagdulot lamang ng malalim na gulo sa aking isip. Na ako ay naghahalusinate. Mas madali sana. Mas malinis. Ngunit hindi ako umalis. Pinanood ko siya mula sa dulo ng pasilyo habang binabayaran niya ang kanyang mga pinamili. Gumamit siya ng pera. Napansin ko yon dahil si Tomas ay laging gumagamit ng card at nagrereklamo tungkol sa pagtatago ng resibo. Ang lalaking ito si David ay hindi kumuha ng anuman. Maingat niyang tinupi ang mga perang papel. Eksakto ang paraan kung paano ginagawa ng aking asawa. Pinipisil niya ang mga gilid gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dibdib ko ay bumibigat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Nang itulak niya ang cart patungo sa labasan, ang aking mga paa ay gumalaw ng walang pahintulot. Sumunod ako sa isang tiyak na distansya. Yumuko ako sa likod ng mga estante, nagpapanggap na nagbabasa ng mga label. Naramdaman ko ang pagiging katawa-tawa ng aking ginagawa. Ngunit kasabay niyon, isang desperadong pangangailangan at isang matinding paggising. Sa labas, sinalubong ako ng sariwang hangin ng hapon. Sinundan ko siya sa parking lot. Inilagay niya ang kanyang mga pinamili sa isang lumang sedan. Puti ang pintura, ngunit kumupas na sa katagalan. May maliit na UP sa likod ng pintuan. Hindi ito ang sasakyan ni Tomas. Hindi ang sasakyang pinahahalagahan niya at nililinis bawat linggo. Ngunit, ang paraan ng paglalagay niya ng mga bag sa loob ay hindi maaaring pagkamalian. Ang mabibigat na bagay muna. Ang tinapay sa ibabaw. Ang mga itlog ang huli. Ang kanyang sistematikong paraan ay nanatiling nakaukit sa aking alaala. Sinubukan kong alisin ang aking tingin. Ngunit hindi ko magawa. Automatiko kong sinasaulo ang plaka ng sasakyan. Isang serye ng mga numero at letra na ngayon ay naging mahalaga. Umalis siya sa parking lot. Sumakay ako sa aking sasakyan. Ang sasakyang binili sa akin ni Tomas 2 taon bago ang paglisan niya. Sinabi niya gusto niyang magkaroon ako ng isang bagay na ligtas. Isang bagay na mapagkakatiwalaan. Sinundan ko siya. 3 o 4 na haba ng sasakyan ang layo. Sapat na malapit upang hindi mawala siya sa paningin. Sapat na malayo upang hindi mapansin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas. Natatakot ako na baka marinig niya. Dumaan kami sa mga kalye na kilala ko. Mga kalyeng puno ng mga alaala. Pagkatapos ay lumiko kami sa mga kapitbahayan na bihirang-bihira kong puntahan. Ang mga bahay ay lumiit. Mas luma. Mas simple. Ito ay isang bahagi ng lungsod na hindi ko pa nakikita. Isang buhay na hindi ko kilala. Nagpabagal siya. Lumiko sa isang tahimik na kalye. May linya ng mga puno. Mga mababang bakod. Ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bahay. Kulay luntian. Isang uri ng kulay na nagbibigay ng pakiramdam ng kagalakan. Isang puting bakod ang nagbalangkas sa isang maliit na bakuran. May mga wind chimes na nakasabit malapit sa balkonahe. Ang banayad na tunog nito ay parang isang malambing na musika. Nasa likod ako. Nakaparada ng malayo. Tago sa lilim ng isang malaking puno. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang bawat tibok ay parang isang malakas na tunog sa katahimikan ng hapon. Ito ba ang katapusan ng aking paghahanap?
Ang simula ng isa pang katotohanan. Bumaba siya ng sasakyan. Bitbit ang mga plastic bag ng grocery. Huminga ako ng malalim. Ang aking mata ay hindi umaalis sa pintuan ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob. Ang isang bagay lamang na sigurado ako ay hindi ko na kayang mamuhay sa nakaraan. Kailangan ko ang katotohanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa Tomas. Ito ay tungkol sa akin. Ang pagkatao ko. At ang mga taong naapektuhan ng isang malalim na pagbabago. Ang pintuan sa harapan ay bumukas. At sa sandaling iyon alam kong ang aking paglalakbay ay malapit ng magbago ng husto. Nandoon ako. Nakatago. Humihinga ng mabigat. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kulay berdeng bahay na parang wala itong kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ko. Hindi ako lumabas sa kotse. Hindi ko magawa. Ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat galaw. Nakita ko si David. Ang akala ko ay si Tomas. Bumaba siya ng kanyang sedan. Bitbit ang mga plastic bag ng grocery. Ang kanyang kilos ay pamilyar. Ang kanyang lakad. Ang paraan ng pagdadala niya sa mga pinamili, maingat. Lahat. Ay. Pamilyar. At pagkatapos bumukas ang pintuan. Isang ginang ang lumabas. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50, siguro mas bata ng isang dekada sa akin. May maitim na buhok na nakatali, walang makeup, at nakasuot ng isang simpleng sweater. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Isang ningning na matagal ko nang hindi nakikita sa sarili ko. Ngunit ang ngiting iyon hindi isang magalang na ngiti. Isang ngiti iyon ng pamilyar. Isang ngiti ng kaginhawaan. Lumapit siya kay David. Ang aking puso ay kumirot. Hinaplos niya ang kanyang braso. At pagkatapos yumuko siya. At hinalikan ang kanyang pisngi. Parang may humiwa sa aking kaluluwa. Ang aking paningin ay lumabo. Ang hininga ko ay huminto. Ang nakita ko ay isang pamilyar na kilos. Isang kilos ng pagmamahal. Ng pagmamayari. Ng isang buhay na pinagsamahan. Ang intindihin na yon. Ang ginhawa na yon. Ang mga nakasanayan na dati ay akin. Kinuha niya ang isa sa mga bag mula sa kanyang kamay. Nagsalita sila ng mahina. Hindi ko marinig ang mga salita. Ngunit nakilala ko ang damdamin. Ang pagiging malapit. Ang kadalian. Ang kaginhawaan ng mga pinagsamahang gawain. Isang pag-iral. Na matagal na nawala sa akin. Tapos bumulaga ang dalawang bata mula sa pintuan. Isang batang lalaki at isang batang babae. Sa tingin ko mga 8 taong gulang ang isa at 10 taong gulang naman ang isa pa. Tumakbo sila diretsyo sa kanya. Ang kanilang mga braso ay nakabuka ng malawak. Lolo! Sigaw ng batang babae, puno ng kagalakan. Nakuha mo po ba ang ice cream? At tumawa siya. Ang tawa na yon. Ang tunog na yon tumama sa akin. Parang sont. Umuwi ako. Ang bahay ang aming tahanan tila nilamo ng dilim at katahimikan. Hindi ko matandaan ang pagmamaneho pauwi. Tila, ang aking katawan ay gumalaw lamang ng kusa. Pagdating ko sa aming garahe, umupo ako sa loob ng kotse ng ilang sandali. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng aking telepono. Nag-zoom in ako sa kanyang mukha. Muli at muli. Bawat guhit. Bawat anino. Lahat. Ay. Tugma. Nang pumasok ako sa aming walang laman na tahanan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa sa lahat ng nakaraang buwan ng pagluluksa. Kung buhay si Tomasino ang aking inilibing. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Impossible. Umupo ako sa mesa sa kusina. Isang maliit na ilaw lamang ang nakasindi. Ang iba pang bahagi ng bahay ay nalukuban ng malalim na dilim. Ang aking telepono ay nakalatag sa tabi ng mga lumang photo album. Nakabukas. Parang ebidensya sa isang pagsisiyasat. Dahan-dahan akong naglipat ng tingin sa pagitan nila. May maingat na pagkilos. Na parang ang bilis ng aking paggalaw ay maaaring makasira sa anumang manipis na tali na humahawak sa akin. Nabalik ang aking tingin sa mga litratong kinuha ko kaninang hapon. Ang kanyang mukha habang lumilingon siya patungo sa bahay. Ang kanyang profile sa bintana ng kotse. Malinaw. Walang duda.
Pagkatapos, tumingin ako sa mga larawan mula sa aming nakaraan. Ang araw ng aming kasal. Ang kanyang unang kulay abong buhok. Isang litrato sa tabing dagat ilang taon na ang nakalipas kung saan medyo nakataas ang kanyang damit. Bawat detalye. Lahat ay tugma. Ang pilat sa itaas ng kanyang kilay mula sa pagkahulog niya sa hagdan. Ang maliit na nunal malapit sa kanyang collarbone na kinasusuklaman niya dahil sa pagiging conscious niya dito. Kahit ang bahagyang hindi pantay na mga tenga niya na ako lang ang nakapapansin. Hindi ito mga bagay na inimbento ng pagluluksa. Hindi ito guni-guni lamang. Ito ay mga katotohanan. Nakaukit ng panahon. Sa kanyang laman. Idinampi ko ang aking mga daliri sa aking labi. Upang pigilan ang mga ito sa panginginig. Mga kambal. Hindi magkakaroon ng parehong pilat. Mga estranghero. Hindi magkakaroon ng parehong alaala na nakaukit sa kanilang balat. Ang ideya na nagkamali lang ako na nalilito lang ako sa matinding kalungkutan ay tuluyang nawala. Ito ay katotohanan. Tumayo ako. Naglakad-lakad sa bahay. Ang bawat yapak ko ay umaalingaw-ngaw. Sa mga silid na biglang naging hindi pamilyar. Ang lugar na ito ang aking kanlungan. Ang tahanang iniwan sa akin ni Thomas. Ngunit ngayon pakiramdam ko ay isa lamang itong set ng entablado. Binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang bawat gamit. Ang bawat dekorasyon. Ang bawat alaala tila naglalaman ng isang lihim na hindi ko naintindihan noon. Ang hangin ay tila bumibigat. Ang mga anino ay humaba. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay parang tunog ng bawat segundo na nagdaan. Bawat segundo na ako ay nabubuhay sa isang pekeng katotohanan. Isang matinding pighati ang lumukob sa akin, ngunit may kakaibang pagtatapos. Hindi ito ang lungkot ng kawalan. Ito ay ang kirot ng pagtataksil. Isang pagtataksil na gumapang sa bawat sulok ng aking buhay. 3:40 na ng umaga. Huminto ako sa paglalakad-lakad. Kinuha ko ang aking telepono. Alam kong may isang tao akong kailangan tawagan. Isang tao na kailangan kong pagsabihan. Ang aking anak. Lucas. Nagring ito ng 1 beses. 2 beses. 3 beses. Sa ika-4 na ring sumagot si Lucas. Ang kanyang boses ay makapal sa antok. Maalam mo ba kung anong oras na? Kailangan kong pumunta ka dito ngayon din, sabi ko, walang pag-aalinlangan. Isang sandaling katahimikan. Mamadaling araw na. May nangyari ba? Ang kanyang boses ay nagpapahayag ng pagkabahala, ngunit may halong pagkadismaya. Sabi ko. May nangyari. Isa pang pagtigil. Mas mahaba. Makung tungkol na naman ito kay Papa na pag-usapan na natin ito. Marami ka ng pinagdaanan. Ang pagluluksa nakagawa ng kakaibang bagay. Nakita ko siya kahapon, sabi ko. Nakita ko ang iyong ama. Buhay na buhay. Katahimikan. Tapos, isang malalim na hininga. Matulis. Pigil. Maanong ininom mo? Nakaligtaan mo ba ang iyong gamot? Sinundan ko siya pauwi, Lucas. Nakita ko kung saan siya nakatira. Nakita ko ang kanyang pamilya. Ang aking boses ay hindi nanginginig. At iyon tila lalo siyang natakot. Manatili ka dyan, sabi niya sa wakas. Huwag kang umalis. Pupunta ako. Natapos ang tawag. Pumunta ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatitig pabalik. Maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Buhok na walang pag-aayos. Isang mukha na tila mas matanda kaysa 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang gabing iyon hindi lamang ito isang gabi. Ito ang pagtatapos ng isang kabanata. At ang simula ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Ngunit alam kong hindi ako mag-iisa sa paghahanap ng kasagutan. Ang pagdating ni Lucas, ang kanyang pagharap sa katotohanan, ay tila magiging simula ng isang mas malalim na pagtuklas. At doon nagsimula ang lahat. Ang tawag ko kay Lucas. Sa gitna ng madaling araw. 3:40 na ng umaga. Ang bawat ring ay parang martilyo sa katahimikan ng bahay. Ang bahay na dati puno ng buhay, ng tawanan, ng amoy ng kape sa umaga. Ngayon, ito ay isang walang laman na kahon, na puno ng mga alaala at isang bagong, nakakapangilabot na katotohanan.
Ang aking telepono ay nagring ng 1 beses. 2 beses. 3 beses. Sa bawat ring, pakiramdam ko ay humihinto ang aking hininga. Kung hindi siya sasagot, ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Sa ika-4 na ring, sumagot si Lucas. Ang kanyang boses ay makapal sa antok. Maalam mo ba kung anong oras na hindi isang tanong na may pagkabahala, kundi isang pagkadismaya? Isang tunog na pamilyar. Ganoon siya kapag napupuyat. Kailangan mong pumunta dito ngayon din, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Hindi nanginginig. Hindi sumisigaw. Hindi ko nais na marinig niya ang gulat sa loob ko. Hindi ko nais na itatwa niya ako. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Mamadaling araw na. May nangyari ba? Ang kanyang boses ay nagpapahayag ng pagkabahala, ngunit may halong pagkadismaya. Sabi ko, may nangyari. Ang mga salita ay lumabas mula sa aking mga labi ng may bigat. Isa pang pagtigil. Mas mahaba kaysa sa una. Narinig ko ang mahina niyang pagbuntong hininga. Makung tungkol na naman ito kay Papa na pag-usapan na natin ito. Marami ka ng pinagdaanan. Ang pagluluksa nakagawa ng kakaibang bagay sa isip ng tao. Ang mga salitang iyon nakagawa ng kakaibang bagay sa isip ng tao ay tumama sa akin. Isang masakit na paalala. Nasa 6 na buwan na lumipas, marami ang nag-isip na ako ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Na ang aking kalungkutan ay humahawak na sa aking katinuan. Ngunit alam kong hindi. Nakita ko siya kahapon, sabi ko, ang aking boses ay nananatiling matatag. Hindi sumisigaw. Nakita ko ang iyong ama. Buhay na buhay. Muling katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Hindi na lang ito antok. Hindi na lang ito pagkadismaya. Narinig ko ang kanyang hininga. Matulis. Pigil. Maanong ininom mo? Nakaligtaan mo ba ang iyong gamot? Ang tanong niya ay puno ng pag-aalinlangan. Isang tanong na nagpaparamdam sa akin na ako ay nag-iisa. Sinundan ko siya pauwi, Lucas. Nakita ko kung saan siya nakatira. Nakita ko ang kanyang pamilya. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Sa kabila ng pag-aalala niya. Sa kabila ng aking sariling kaguluhan. Nanatili akong kalmado. At iyon tila lalo siyang natakot. Ang pagiging kalmado ko ay mas nakakagulat kaysa sa anumang sigaw. Mahuwag kang aalis dyan. Manatili ka sa bahay. Pupunta ako. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito dismaya. Isa na itong utos. Isang seryosong tono. Ngunit may halong pagkabahala na ngayon. Parang sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kalmado kong paglalahad ng mga katotohanan ay tila nagbago ng kanyang pag-isip. Natapos ang tawag. Bumaba ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik house hindi ko makilala. Maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Buhok na basta na lang tinipon. Isang mukha na mukhang mas matanda kaysa 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang mga pilat ng kalungkutan ay malinaw. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na bago. Isang pagpapasya. Isang kakaibang kalinawan. Hindi ako baliw. Hindi ako nagkakamali. Ang mga salita ni Lucas, ang kanyang pag-aalinlangan, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot. Isang kirot ng pagiging nag-iisa sa aking pakikipaglaban. Ngunit ito rin ang nagpatigas sa aking kalooban. Kung hindi maniniwala ang aking sariling anak, kailangan kong patunayan. Kailangan kong ipakita sa kanya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 oras. Narinig ko ang tahimik na pag-ikot ng hangin sa labas. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding. Ang aming lumang orasan sa sala, ang tiktak nito ay parang pagbibilang ng mga segundo. Bawat tibok ay parang nagmamadali. Patungo sa isang hindi tiyak na pagharap. Ang pagdating ni Lucas, ang kanyang pagharap sa katotohanan, ay magiging simula ng isang mas malalim na pagtuklas. At doon nagsimula ang lahat. Alam kong hindi ako mapapahinga hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ang katotohanan na kay Tomas. At sa amin. Nang dumating si Lucas, 40 minuto pagkatapos ng tawag ko, hindi na siya kumatok. Pumasok siya, tulad ng dati niyang ginagawa noong binatilyo pa siya. Ang kanyang mukha ay halatang puyat. May bahagyang pag-aalala.
Ngunit may malalim na pagod. Nakita niya ako nakaupo pa rin sa mesa ng kusina. Napapalibutan ng mga litrato. Mga alaala. Mga ebidensya. Ma, sabi niya, malambing ang boses. Anong nangyayari? Hindi ako nagsalita. Inabot ko lang sa kanya ang aking telepono. Nakabukas sa mga litratong kinuha ko kaninang hapon. Hinayaan ko siyang mag-scroll. Tahimik akong nanood sa kanyang mukha. Sa una, may pagkalito. Isang bahagyang pagkunot ng noo. Pagkatapos may pagdududa. Halos hindi makapaniwala. At pagkatapos may iba pa. Takot. Lumipas ang mga emosyon sa kanyang mga mata tulad ng mga ulap sa isang maalon na dagat. Lumulok siya ng mariin. At inabot niya pabalik ang telepono sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bahagya. Ngunit nakita ko. Kamukha ni Papa, sabi niya, maingat ang bawat salita. Pero mamaraming magkakahawig. Nangyayari yan. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang pagdududa. Pilit niyang sinasangga ang katotohanan. Nakita mo ba ang kamay niya, tanong ko? Ang daliri. Kinuskos ni Lucas ang kanyang mukha. 1 kilos ng pagod. 1 kilos ng bigat. Ma, inilibing natin si Papa. Nandun ka. Nandun ako. Lahat tayo ay nandoon. Ang kanyang boses ay tila may pilit na kasiguraduhan. Sarado ang kabaong, sabi ko, mahina. Lumayo siya ng tingin. Sabi nila mas mainam daw yon, ma, sagot niya. Kasi malala daw ang nangyari. Ang mga salitang iyon ay parang tinik. Sumasakit. Nakita mo ba ang katawan niya, Lucas, tanong ko. Ang aking boses ay kalmado. Ngunit may matinding paghahanap ng katotohanan. Umigting ang kanyang panga. Hindi, bulong niya. Ni ako rin. Ang silid ay biglang lumiliit. Ang hangin ay tila bumibigat. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang nagbibilang ng oras. Patungo sa isang hindi maiiwasang pagtatapat. Gusto kong bumalik tayo doon, sabi ko, tumayo. Ang aking mga binti ay matatag. Hindi na nanginginig. Gusto kong sumama ka sa akin. Ma, hindi na ito malusog, sabi niya, pilit na pinipigilan ang kanyang pagkabahala. Sasama ka ba, tanong ko, o ako lang ang pupunta? Nag-atubili siya. Isang mahabang pag-aalinlangan. Sapat na mahaba upang ang katotohanan ay magsimulang lumitaw. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagsasalita. Sige na nga, ma, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Pupunta tayo para makita mo na hindi siya yon. Para makapag-move on ka na. Umalis kami. Sa katahimikan. Ang aming sasakyan ay bumaybay sa mga kalye. Ang ilaw ng umaga ay nagsisimula pa lamang. Ang mundo ay nagising. Ngunit ang aming mundo ay malapit ng gumuho. Nang lumiko kami sa tahimik na kalye na may bahay na kulay berdeng luntian, ang puso ko ay muling kumabog ng napakabilis. Hindi ito takot. Isang matinding pag-asam. Iyon ang isa, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa bahay. Nagparada si Lucas sa maikling distansya. Umupo kami doon. Naghihintay. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pintuan sa harapan. At lumabas ang lalaki. Yumuko si Lucas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Parang ang lahat ng buhay ay humiwalay sa kanya. Nandoon siya. Nakatitig. Hindi gumagalaw. Habang lumalakad ang lalaki patungo sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya. At lumampas sa amin. Nang tumingin ako sa aking anak, may mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya umiiyak ng malakas. Malalim, tahimik na mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Parang may isang bagay na pumunit sa kanya sa loob. Ma, bulong niya. Sa sandaling iyon, bago pa man siya makapagsabi ng isa pang salita, alam ko. Ano man ang bigat na dala niya, unti-unti na rin siyang nabibiyak. Hindi na siya makapagkunwari. Hindi na niya kayang itago. Ang katotohanan ay nandoon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang pagluluksa. Ito ay pagkabigla. Pagsisisi. At ang simula ng isang mahaba, masakit na pag-amin. At alam kong hindi na kami pareho pagkatapos nito. Hindi sinimulan ni Lucas ang sasakyan. Doon siya umupo, mahigpit na nakahawak sa manibela.
Ang kanyang noo ay nakasandal doon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ko na si Lucas na umiiyak dati. Noong naghiwalay sila ng kanyang unang asawa. Noong pumanaw ang kanyang alagang aso. Ngunit hindi ganito. Hindi ito pagdadalamhati. Isa itong pagbagsak. Isang tunay na pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ma, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses halos hindi na marinig. Ipaumanhin po. Patawad. Ang mga salitang iyon patawad. Tumama ang mga iyon sa akin nang may nakakakilabot na linaw. Ang patawad ay nangangahulugang kasalanan. Ang patawad ay nangangahulugang may alam siya. Ang patawad ay nangangahulugang hindi lang ito nasa isip ko. Ito ay totoo. Ang lahat ng aking pinaghihinalaan ay tunay na nangyayari. Sabihin mo sa akin, sabi ko. Ang aking boses ay tila malayo maging sa sarili ko. Sabihin mo sa akin ngayon din. Inangat niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula. Namamaga. Puno ng isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Hiya. Isang malalim na hiya. Hindi po umalis si Papa sa aksidenteng iyon, Ma. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin. Mabigat. At pinal. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingal. Isang bahagi ng akin ay tila nakatawid na sa isang lugar kung saan hindi na makakaabot ang pagkabigla. Tumango lang ako ng isang beses. Ipagpatuloy mo. Huminga siya ng malalim. Na parang naghahanda siyang sumisid sa ilalim ng tubig. May isa pa po siyang pamilya, mas sa loob ng matagal na panahon. Mahigit 20 taon na. Ang ginang na nakita mo si Claudia, kasama po niya si Papa sa bahay na iyon ng ilang panahon. Sabi niya po nagsimula lang daw na pagkakamali. Tapos hindi na natapos. Nakatingin lang ako sa tuwid na kalsada. Walang laman. Ang lahat ng ito. Ang buong buhay ko. Ang 41 taon. Lahat ng iyon ay isang matinding ilusyon. Gaano ka nakatagal nakakaalam, tanong ko? Mga 3 taon na po, Ma, umamin si Lucas. Ang kanyang boses ay tila lumiliit. Nalaman ko lang po nang hindi sinasadya. Tinutulungan ko po siya sa mga papeles mula sa kanyang negosyo ng supply sa marina. Nakita ko po ang mga duplicate na bill utilities. Insurance. 2 magkaibang kabahayan. Ang negosyo ng supply sa marina. Ang trabahong nagpapanatili sa kanya na laging naglalakbay. Ang trabahong ipinagtanggol ko sa mga kaibigan. Kapag sinabi nilang masyado siyang wala. At pinaniwalaan ko sila. Pinaniwalaan ko siya. At wala kang sinabi. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas. Nagmakaawa po siya sa akin na huwag kong sabihin sa'yo, masabi niya sisirain ka raw po nito. Sabi niya, kung malalaman mo, kukunin mo ang kalahati ng lahat. Ang negosyo. Ang bahay. Lahat ng kanyang itinayo. Lahat ng itinayo natin, pagwawasto ko. Malungkot na tumango si Lucas. 6 na buwan po ang nakalipas, lumapit siya sa akin ng may plano. Sabi niya gusto na niyang tapusin ang 2 buhay na iyon. At makasama na ng tuluyan si Claudia. Pero kung idediborsyo ka raw niya, malaki raw ang mawawala sa kanya. Kaya napagdesisyonan niya na mas madali raw kung akala mo na pumanaw na siya. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Mas madali. Para kanino? Para sa kanya, Ma, bulong ni Lucas. At para sa akin. Lumayo ako ng tingin sa kanya. Para sa'yo. Umiling siya. Kung umalis po siya, lahat ay mapupunta sa akin ng otomatiko. Ang mga asset ng negosyo. Ang mga account. Inilipat po niya ang halos lahat ng pera sa kanyang sarili. Sa ilalim ng ibang pangalan. Ang natitira ay napunta sa akin. Akala ko po mapangangalagaan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng allowance. Sisiguraduhin kong magiging maayos kayo. Allowance. Parang bata. Parang estranghero. Paano niya ginawa ang lahat ng ito, tanong ko? Ang aking boses ay kakatwang kalmado. Lumunok si Lucas. May isang lalaki po, may isang taong lansangan. May matinding karamdaman. Walang pamilya maliban sa isang pamangkin na hindi niya na nakikita. Binayaran siya ni Papa. Binayaran din ang pamangkin.
Ang pagkakakilanlan ng aking asawa ay ginamit upang itago ang tunay na nangyari sa isang tao na noon ay may matinding karamdaman. Hindi po gaanong makilala ang labi. Kaya po sarado ang kabaong. Ang mundo ko ay tumagilid. Naalala ko ang tawag mula sa mga pulis. Si Lucas na pilit akong pinipigilan na makita ang labi. Ang libing na puno ng aking pagluha. Habang hinahawakan ng mga tao ang aking mga kamay. At sinasabi sa akin kung gaano ako kalakas. Hinayaan mo akong magluksa sa isang estranghero, sabi ko. Opo. Hinayaan mo akong malugmok sa loob ng 6 na buwan. Opo. Tuluyang bumagsak si Lucas. Hindi ko po alam kung paano pigilan nang nagsimula na. Akala ko po kung sapat na ang panahon gagaling ka. Na mas magiging mabuti ang ganitong paraan. Mabuti tumawa ako. Isang maikli, walang pagtawa na tunog. Kinuha mo ang karapatan ko sa katotohanan. Kinuha mo ang aking pagluluksa at pinalitan mo ng isang kasinungalingan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng dahan-dahan. Maingat. Iwi mo ako, sabi ko. Ma, kailangan nating pag-usapan ito. Iwi mo ako. Sinimulan niya ang sasakyan. Wala kaming nagsalita sa pagmamaneho pauwi. Nang dumating kami, bumaba ako nang hindi siya tiningnan. Ma, pakiusap, tawag niya. Hindi ako sumagot. Sa loob ng aking bahay, umupo ako sa gilid ng kama. Tiningnan ko ang buhay na akala ko ay akin. 41 taon ng katapatan. Ng kompromiso. Ng paniniwala sa lalaking katabi ko. Lahat ng iyon ay isang palabas. At ngayon na alam ko ang katotohanan, isang bagay ang malinaw. Tapos na akong maging babaeng umiiyak sa katahimikan. Ano man ang mangyari, hindi ito magiging kapatawaran. Magiging paniningil. Isang pagharap. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako kailanman magiging pareho. Naiwan ako sa loob ng aking bahay. Ang bahay na akala ko ay aking kanlungan. Ngunit ngayon, ito ay tila isang malaking puktanghalan. Isang lugar kung saan ipinagpatuloy ang isang matagal na kasinungalingan. 41 taon ng katapatan. Ng pagbibigayan. Ng paniniwala sa lalaking katabi ko. Lahat ng iyon ay isang malaking pagganap lamang. At ngayon na alam ko ang buong katotohanan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa katahimikan. Hindi na. Sa loob ng 3 araw, wala akong ginawa. Hindi ko tinawagan si Lucas. Hindi ko sinagot ang kanyang mga mensahe. Nakita ko siya. 2 beses siyang pumarada sa aming driveway. Mula sa bintana ng itaas na palapag. Pagkatapos ay umalis siya. Nang hindi ko binuksan ang pinto. Hinayaan ko lang mag-ring ang telepono. Hanggang sa tumigil. Pagkatapos muling tumunog. Ang 41 taon ng katapatan ay tila nagturo sa akin na laging sumagot. Na laging ayusin ang mga bagay. Ngunit sa pagkakataong ito pinili ko ang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng takot. Hindi ang katahimikan ng pagkabigla. Ito ay katahimikan ng pagpaplano. Hindi ako gaanong natulog. Ngunit hindi na rin ako naglakad-lakad. Hindi na ako umiiyak. Isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang aking matinding pagluluksa ay tila nasunog na. Nawala. Nag-iwan ng isang malamig. Ng isang matatag na kalinawan. Bawat salita ni Lucas, bawat detalye ng kanyang pag-amin ay muling naglaro sa aking isip. Paulit-ulit. Ngayon, hindi ako nakikinig bilang isang asawa. Hindi bilang isang ina. Nakikinig ako bilang isang saksi. Bilang isang investigador. Peking pagkawala. Nakaw na pagkakakilanlan. Nakatagong yaman. Peking pirma. Isang binayaran na katawan. Hindi ito basta pagtataksil lamang. Ito ay isang pagkakasala. Isang seryosong pagkakasala. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle. Unti-unti kong binuo. Nag-iisip. Nagpaplano. Ang aking bahay na dati puno ng alaala ni Tomas ngayon ay tila walang kaluluwa. Ang mga pamilyar na kagamitan, ang aming mga larawan, lahat ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi ko nakikita noon. Ang aming kwarto. Ang aming kusina. Ang bawat sulok ay parang sumisigaw ng katotohanan. Ng kasinungalingan. Sa mga gabing iyon, kung saan ang buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa aking silid,
naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago sa akin. Ang Eleanor na umiiyak, nagtatago sa ilalim ng kumot, ay tila nawala. Sa kanyang lugar may lumitaw na isang bagong ako. Isang ako na matatag. Mas matalim. At handa nang harapin ang anumang hamon. Kinumusta ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok. Ang aking mga mata. Ang mga guhit sa aking mukha. Mas matanda. Ngunit mas matibay. Mas malinaw ang tingin. Ang aking mga mata ay hindi na pula sa pag-iyak. Naglalaman na ngayon ng determinasyon. Sa ika-4 na umaga nagising ako bago sumikat ang araw. At alam ko na eksakto kung ano ang gagawin ko. Naligo ako ng matagal. Hinayaan ko lang ang mainit na tubig na dumaloy sa akin. Upang linisin hindi lamang ang aking katawan kundi pati na rin ang bigat sa aking kaluluwa. Nagbihis. Ako nang maingat. Pinili ang mga damit na nagparamdam sa akin na ako muli. Hindi ang balo na kinasasabikan ng lahat. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang taong mas matanda. Ngunit mas matalas. Gising. Tapos na akong umiyak. Ngayon nag-iisip na ako. Nagmaneho ako patungo sa sentro ng lungsod. Sa isang gusali na dumaan na ako ng daang beses. Ngunit hindi ko kailanman napansin. Pangatlong palapag. Frosted glass door. Isang simpleng karatula. May itim na letra. Private investigations. Ang lalaking nasa likod ng desk nasa kanyang 60. May manipis na buhok. Matalim ang mga mata. Tumingin siya sa akin nang pumasok ako. Pinagmasdan ako ng hindi nagsasalita. Kailangan kong hanapin ang isang tao, sabi ko. Umupo ako nang hindi naghihintay ng paanyaya. Sumandal siya. Nawawala ba siya o nagtatago? Nagtatago, sagot ko. At legal na pumanaw na. Iyan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Nagkaroon ng interes. At alam kong ito ang simula. Ito ang simula ng paglabas ko sa dilim. At paghahanap ng liwanag. Ang katotohanan. Iniwan ko si Lucas sa labas ng aming bahay. Ang aming pag-uusap ay parang isang matalim na balaraw na humiwa sa kung ano ang nalalabi sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng sakit, mayroon ding kakaibang kalinawan. Wala na ang kalungkutan. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang naiwan ay isang malamig. Matatag na determinasyon. Nagmaneho ako patungo sa sentro ng lungsod. Sa isang gusali na dati hindi ko pinapansin. Sa pangatlong palapag. Nakita ko ang simpleng karatula. Private investigations. Isang tahimik na opisina. Ngunit alam kong dito magsisimula ang paghahanap ko ng katotohanan. Ang lalaking nasa likod ng desk may edad na sa 60. May manipis na buhok. Ngunit ang kanyang mga mata matalim. Mapanuri. Hindi siya nagsalita. Pinagmasdan niya lang ako. Kailangan kong hanapin ang isang tao, sabi ko, umupo ako nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang aking boses ay kalmado. Walang bahid ng emosyon. Tanging mga katotohanan lamang. Sumandal siya sa kanyang upuan. Nawawala ba siya o nagtatago? Nagtatago, sagot ko. At legal na itinuring siyang nagpanaw. Iyan ang nakakuha ng kanyang buong pansin. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Nagkaroon ng interes. At alam kong nagsimula na ang aking laban. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Hindi ang emosyon. Hindi ang 41 taon ng pagmamahalan. Kundi ang mga katotohanan. Ang aksidente. Ang saradong kabaong. Ang bagong pangalan. Ang bahay. Ang mga bata na tumatawag sa kanya na lolo. Ipinakita ko sa kanya ang mga litratong kinuha ko. Nakikinig siya nang hindi nagsasalita. Walang anumang paghusga. Tanging pagproseso lamang ng impormasyon. Nang matapos ako, dahan-dahan siyang tumango. Kung totoo ang sinasabi niyo, Ginang, sabi niya. Ito ay higit pa sa basta pagtataksil lamang. Ito ay panluloko sa pagkakakilanlan. Panluloko sa pinansyal. At kailangan ng matibay na ebidensya. Nagpaliwanag siya. Aabutin ito ng panahon. At may bayad. Maaaring malaki ang gastusin. Kaya kong bayaran, sabi ko. Walang pag-aalinlangan. Gusto ko ng katunayan.
Mga record ng bangko. Mga titulo ng ari-arian. Mga peking dokumento. Lahat. Binanggit niya ang isang halaga. Isang halaga na sa nakaraan ay magpapanginig sa akin. Ngunit ngayon hindi ako kumurap. Ito ay pamumuhunan. Pamumuhunan sa katotohanan. Sa aking dangal. Isinulat ko ang tseke. Gusto kong madokumento ang katotohanan, sabi ko. Hindi lang pinaghihinalaan. Patunayan. Umiti siya ng bahagya. Isang manipis na ngiti. Magagawa ko yan. Sa sumunod na linggo, pinanood ko ang aking sariling buhay mula sa gilid. Bumalik ako sa kalye na may bahay na kulay berdeng lunsyan. Sa iba't ibang oras. Nakasuot ako ng sombrero at salamin. Nakaupo sa aking kotse. Parang isang estranghero. Naramdaman ko ang pagiging katawa-tawa ng aking ginagawa. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Natutunan ko ang kanyang schedule. Umalis siya tuwing umaga sa parehong oras. Umuwi siya tuwing gabi. Ang mga weekend ay para sa mga bata. Ang mga linggo ay para sa simbahan. Isang mabuting tao, iyon ang sasabihin ng mga kapitbahay. Natutunan ko ang pangalan na ginagamit niya. Ang trabaho niya ngayon. Ang simpleng buhay na kanyang ipinapakitang bago. Pinanood ko ang ginang na hinahawakan ang kanyang braso. Tulad ng dati kong ginagawa. Pinanood ko siyang umiti. Nang may kadalian. Ng isang taong naniniwala na ang kanyang nakaraan ay nakabaon na. Ngunit hindi. Hindi ito nakabaon. Ang Nilidli ay tumawag sa akin 7 araw pagkatapos. May sapat na ako para sa isang buong ulat, sabi niya. Kailangan niyo pong pumunta. Ang folder na ibinigay niya sa akin makapal. Mabigat. Puno ng katotohanan. Isang peking birth certificate. Ibinigay ilang taon matapos ang aking asawa ay sinabing nawala. Mga bank account. Binuksan sa ilalim ng maling pangalan. May halos 115 million pesos, ili 115 milyon na inilipat. Bago ang kanyang paglisan. Mga utility bill, mga tax record. Nag-ugnay sa kanya sa 2 kabahayan. Sa loob ng mahigit 2 dekada. At pagkatapos ang huling pahina. Mga record ng tawag. Maraming tawag. Regular. Mahaba. Sa pagitan ng aking asawa at ng aking anak. Bago ang kanyang paglisan. Pagkatapos ng libing. Sa mga buwan na akala ko ako ay nag-iisa. Hindi lang alam ni Lucas. Naging kasabwat siya. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Salamat po, sabi ko. Nang lumabas ako sa opisina na yon, may isang bagay na nanirahan sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa galit. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa dangal. Tungkol sa katotohanan. Tungkol sa pagtanggi na burahin. Tahimik. Akala nila magluluksa ako magpakailanman. Akala nila ang aking katahimikan ay nangangahulugang kahinaan. Nagkamali sila. Hindi pa lumilipas ang bagyo. Nagsisimula pa lang ito. At ang aking paghahanap ng katotohanan ay magpapatuloy. Ang folder na ibinigay sa akin ng Kiran Lee makapal. Puno ng katunayan. Ng mga detalye na humiwa sa aking nakaraan. Hindi ko agad hinarap si Lucas. Iyan ang pinakamahirap na bahagi. Bawat himaymay ng aking pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong itapon ng ebidensya sa mesa. Gustong humingi ng mga sagot. Ngunit ang galit ay nagmamadali. Ang estratehiya ay naghihintay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay pinili ko ang pasensya. Higit sa emosyon. Dinala ko ang folder sa bahay. Binasa ko ang bawat pahina dahan-dahan. Mga paglilipat ng bangko. Mga petsa. Mga halaga. Mga account na binuksan sa ilalim ng isang pangalang hindi naman talaga umiiral. Mga dokumentong pinirmahan. Habang ang aking asawa ay sinasabing nagpanaw na. Lahat ay maayos. Organisado. Pinlano. Hindi ito isang desisyon na gawa ng pagkabigla. Ito ay kinakalkula. Kinabukasan ng umaga, nag-schedule ako ng appointment sa isang abogado. Hindi ang uri na humahawak ng mga testamento o ari-arian. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi ng pandaraya. Ng mga krimeng pinansyal.
ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Direkta siya. Matalim. Walang sayang na salita. Ang inyong inilalarawan, ginang, sabi niya matapos suriin ang mga dokumento, ay isang sabuatan sa krimen. Ang inyong asawa ay gumawa ng panloloko sa pagkakakilanlan at pagnanakaw sa pananalapi. Ang inyong anak ay tumulong at nakinabang. Karapat-dapat kayo sa kabayaran. At may matibay na batayan para sa mga kasong kriminal. Nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan habang nakikinig sa kanya. Ano ang kailangan niyo sa akin, tanong ko. Makakatulong ang isang pag-amin, sagot niya. Lalo na mula sa inyong anak. Kailangan din namin ng katibayan ng mga paglilipat ng ari-arian. At mga peking pahintulot. Kung mayroon tayo niyan, matibay ang kaso. Alam ko na kung saan matatagpuan ang mga dokumentong iyon. Si Lucas mayroon siyang opisina sa pangunahing bodega ng supply. Binigyan niya ako ng ekstrang susi. Ilang taon na ang nakalipas. Para sa mga emergency. Hindi ko kailanman ginamit. Hanggang ngayon. Ngunit bago yon kailangan ko siyang kausapin. Tinawagan ko siya ng hapon na yon. Ma, agad niyang sagot. Ayos ka lang po ba? Sobra po akong nag-alala. Pagod na ako, sabi ko, hinayaan kong lumambot ang aking boses. Ayoko nang makipag-away pa. Kailangan ko lang maintindihan ang lahat. Para makapagpatuloy ako. May nakarinig ako ng ginhawa sa kanyang hininga. Siyempre po, maanuman ang gusto mong malaman. Magtanghalian tayo bukas, sabi ko. Sa isang tahimik na lugar. Sumang-ayon siya ng walang pag-alinlangan. Nang gabing iyon, naglagay ako ng maliit na recorder sa aking bag, nagsanay ako na panatilihing tahimik ang aking mga kamay. Inensayo ko ang aking mga tanong hanggang sa tunog na lamang ang mga ito na pagkausisa. Sa halip na akusasyon. Sa tanghalian, nakinig ako. Hinayaan ko siyang magsalita. Tinanong ko kung kailan nagsimula ang plano. Paano inilipat ang pera? Sino ang pumirma sa ano? Saan napunta ang mga kita mula sa mga pagbebenta? Bawat sagot ay madaling lumabas sa kanya ngayon. Walang pag-iingat. Tiwala na ako pa rin ang kanyang ina. Ligtas pa rin. Hindi niya napansin ang recorder. Hindi niya napansin na bawat salita ay nagtatakda ng kanyang kapalaran. Habang kami ay kumakain, ang aking abogado at ang investigador ay nagtatrabaho na. Sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ko, nakakuha sila ng emergency access sa mga record ng pinansyal. Isinalaysay ng mga transaksyon ang natitirang bahagi ng kwento. Mga peking pirma. Mga hindi otorisadong pagbebenta. Mga pondo na inilipat sa mga account na kinokontrol ni Lucas. Pagsapit ng pagtatapos ng tanghalian, sarado na ang bitad. Nang hapong iyon, isinampa ng aking abogado ang reklamo sa fiskal. Panloloko. Pammeke. Pananamantala sa pinansyal. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan. 2 oras pagkatapos, tinawagan niya ako. Ang kaso ay tinanggap na, Ginang Elena, sabi niya. Inihahanda na ang mga warrant. Umupo ako ng mag-isa sa aking sala nang matapos ang tawag. Tahimik ang bahay. Walang musika. Walang telebisyon. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding. Naalala ko ang babaeng ako, 6 na buwan na ang nakakaraan. Umiiyak sa isang walang laman na unan. Nagmamakaawa sa isang lalaking akala ko ay wala na. Hindi sana kayang makayanan ng babaeng iyon ang sandaling ito. Ngunit hindi na ako siya. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan o tagumpay. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Ang katotohanan, hindi na ito akin lamang. Hindi na ito isang lihim. Malapit na itong maging pag-aari ng batas. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Ang unang tawag. Madaling araw. Hindi ito si Lucas. Ang aking abogado. Naglabas na po sila ng mga warrant, Ginang Elena, sabi niya. Dinala na po si Lucas sa kustodya kaninang umaga. Walang pagtutol. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko lang na lumapag ang mga salita. Sa isang lugar sa kabila ng lungsod, si Lucas ay kinapusan ng kalayaan. Binasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Inakay papunta sa isang sasakyan. Sa harap ng mga kapitbahay na dati humahanga sa kanya. Ang bigat niyon, hindi ito naramdaman na tagumpay. Isa itong pagdating ng hindi maiiwasan.
Makalipas ang 1 oras, nagsimulang mag-ring ang aking telepono. Paulit-ulit ang pangalan ni Lucas. Hindi ko sinagot. Pagkatapos isang mensahe mula sa kanyang asawa. Maikli. Nanginginig. Anong ginawa mo? Inilagay ko ang telepono. Nakatihaya. Nagtimpla ako ng kape. Sumisip-sip sa init nyon. Pagsapit ng tanghali, kumalat na ang balita sa pamilya. Mga pinsan. Mga lumang kaibigan. Mga taong nakatayo sa tabi ko noong libing. Nanyakap ako. At sinabing malakas ako. Ngayon tumatawag sila upang magtanong. Mga tanong na ayaw nilang marinig ang sagot. Binaliwala ko silang lahat. Hindi ko sinagot. 2:00 ng hapon, muling tumawag ang aking abogado. May iba pa po, sabi niya. Ang pagkakakilanlan na ginagamit niya si David Reyes. Formal na po itong pinapawalang bisa. Ang mga account sa ilalim ng pangalang iyon ay nagyelo na. Wala na po siyang pagtataguan. Iyon ang sandali na alam kong kailangan ko siyang makita. Hindi upang makipagtalo. Hindi upang magpaliwanag. Kundi upang tapusin ito. Isang pagtatapos. Na matagal ko nang nararapat. Nagmaneho ako pabalik sa tahimik na kalye. Sa bahay na kulay berdeng lunsyan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtago. Hindi na ako nagparada ng malayo. Hindi na ako nanood mula sa malayo. Naglakad ako papunta sa pintuan. At nagring ng kampana. Ang ginang ang nagbukas. Si Claudia. Tumingin siya sa akin nang may maingat na paggalang. Ang uri ng paggalang na para sa mga estranghero. May maitutulong po ba ako? Narito po ako para kay David, sabi ko. Kalmado ang aking boses. May kailangan po akong sabihin. Nag-atubili siya. Pagkatapos, tumango. Nasa likod bahay po siya. Lumayo siya. Pinapasok ako. Nakita ko siya. Nakatayo malapit sa bakod. 3 linggo ang lumipas. Ang lalaking kilala bilang David Reyes ay hindi na nakataka sa mga bunga ng kanyang ginawa. Sa kanyang paglisan, nagpatuloy ang hustisya. Si Lucas, ang aking anak, ay humarap sa kanyang pananagutan. Ito ay masakit, ngunit kailangan. Dahan-dahan, binawi ko ang nawala sa akin. Hindi lang ang mga ari-arian, kundi pati ang aking dangal. Muling bumalik ang aking kapayapaan. Natuto ako na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng katahimikan. Na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung paano niya pinili ang katotohanan. Ang aking buhay ngayon ay mas tahimik, mas payapa. At alam kong, hinding-hindi pa huli ang lahat para piliin ang sarili at muling bumangon.